So hello guys, welcome sa isa na namang episode ng Liknaing Podcast. Ako si Philip Reggie. Cherry. at ngayong araw meron tayong special episode kasi 100 years na yung quantum mechanics at today ay World Quantum Day. So yung quantum mechanics basically nagsimula siya yung foundations ng theory parang nasabing kumpleto noong 1925 dahil kay Max Born, Werner Heisenberg, tsaka kay Pascual Jordan. Actually, kasi last week, or 2 weeks ago, nandun ako sa conference sa Göttingen. Kasi para siya sa parang conference ng German Physical Society. Tapos ginanap siya sa Göttingen. Tapos sa Göttingen basically, doon nabuo yung quantum mechanics. Tapos habang doon sa conference, daming mga discussion tungkol sa tatlong taong yun na binanggit ko kanina, si Born, si Heisenberg, tsaka si Jordan. Kasi nandun din sila sa Göttingen nung mga panahon na yun. Tapos lahat ng mga influential na people nung nabuo yung quantum mechanics, marami sa kanila yung nandun sa Göttingen. Kaya nung nandun ako, binigyan ng title na historical site yung Göttingen sa physics. So, yan. Magandang magandang conference. Daming history din, parang mga minsan hindi ko nga nahanap yung mga bahay nila kasi nandun din si Einstein nung mga panahon na yun . Pwede kang maglakad tapos nandun doon daw nakatira si Einstein nung mga panahon na yun, si Max Born, mga ganun. Lahat talaga ng yun, di ba? Grabe, parang center of science dati ang Germany. Wala dati. Pioneering contributors ng quantum mechanics. Pero siya, yung buong city mismo daw, connect at some point sa buhay ng mga physicists. Siguro hindi lang physicists. At some point, parang yung buong city mismo related siya sa 40 na Nobel laureates. Tapos doon sa City Cemetery, may 9 Nobel Prize winners na nakalibing doon. So parang meron silang monument doon. Grabe, no? So kapag Nobel Prize winner ka, tapos namatay ka, kasama mo mga Nobel Prize winner din, hindi yung pamilya mo. Ang nakakahiya ilibing doon. May sa section pang matalino only. Pag namatay ka, tapos lilibing ka doon. Parang gano'n ka ka-successful. Nga siya, parang buong maghapon, parang Sabado, buong maghapon, nandun lang ako sa cemetery, naglalakad. Hinahanap ko kung saan sila nakalibing. Pero ang hirap hanapin. Sana all cemetery hunting pala to. Baka quantized kasi yung mga multo nila. Quantized din yung yung mga lote kung saan pwedeng ilibing yung high IQ jokes. Sige, so siguro dahil 100 years yung quantum, siguro magkwento na lang din tayo ng alam natin tungkol sa history ng quantum. So paano ba nagsimula yung quantum mechanics? Ang naalala ko siya, nag-start siya with black body radiation. Diba nung time na observe ni Max Planck yung black body radiation, tapos doon niya nakita na discrete yung energy levels. Tama ba ako? Oo. Yan yung pinakasimula. Na earlier pa yan ng 1925 Kasi ito yung first hint, di ba?
Kasi Yung black body. maganda nga yung yung black body radiation na bringing up mo, Che. Kasi kung tama nga alala ko dyan kasi di ba yung spectrum ng black body, tapos pag dinerive mo gamit ng classical electromagnetic radiation, bali continuous lang yung energy niya, hindi siya gumagana, hindi niya na-fit Yun yung nga, parang, spectrum. di ba yung sabi nila, dun daw yung boundary ng classical mechanics kasi Oo. nag-breakdown yung classical mechanics Oo. that time. Tapos yung magic na ginawa ni Max Planck doon is instead na gawing continuous yung energy ng radiation, ginawa niyang equals HF. Yun yung first magic eh. Tapos HF, yung F yung frequency ng radiation, tapos lagyan mo ng integer sa tapat niya, ito yung number ng photons, kumbaga. Kaso hindi ko din alam kung tinatawag ng photons ng time na yun. Hindi, oo yata. Ata kasi yung term na photons galing pa ata kina Newton yan eh. Ay, hindi, oo nga, tama. Pero H, di ba, is Planck's constant? Kaya siya Planck's constant eh. Oo. So, ibig sabihin, pinakalan din ni Max Planck sa sarili niya. Pero so, dalawang term yung na-coin dahil dun sa discovery na yun. Yung quanta, tsaka yung Planck's constant. Pero actually, yung Planck's constant na yun, di ba H yung gamit natin ngayon? Sa paper niya, C lang yung tawag doon eh. Tapos later on lang siya pinalitan na H. Talaga. So baka yung exact value ng constant is later on pa na-discover? Ata, oo. Later on pa na-measure eh. Kasi yung paper ni Max Planck tungkol doon sa black body radiation, yung ina-explain nyo. Nung siya 1900 siya eh. Early 1900s pa eh. Based dito sa timeline na tinitingnan ko. December 1900 mismo. So kung iisipin mo yung quantum mechanics halos nagsimula 'di ba sa sa Planck's constant. Tapos 25 years para mabuo yung foundation lang mismo ng quantum mechanics. Oo. Bagong science kasi talaga eh. Oo. Ay, di ba may isang scene sa Oppenheimer na diniscuss ni Oppenheimer yung quantum mechanics. Yung classroom scene. Yun ba yung Yun ba yung parang yung nasa bagong lab siya? Yun ba yun? Tapos yung kakalipat lang yun ng lab. After niya ma-meet si Heisenberg. Maganda yung scene na yun eh. Kausap niya yung estudyante. Sikat din yung estudyante. Yung nag-iisang student lang, di ba? Si Snyder yata yung estudyante niya dun eh. Sikat kasi doon sa astrophysics. Diba? Daming nakilala, dami kong nakilalang physicist sa Oppenheimer na movie. Buti pala napanood mo na. Oo. After 1 year, pinalabas siya dito. Ako hindi ko pa rin nga napapanood eh. Diyan mo napanood. Ano yan? Diyan mo pinanood sa Japan? Oo. Siguro 1 year after siya in-screen dito. Kasi nag-die down na yung hype. Tapos kami, showing na, let's go. Kasi yung demand din. Hinanap ko nga yung ang ginagawa ko ngayon, check ko yung original na paper ni Max Planck eh. So, di ko sure kung ano yung title eh. Hindi, on the theory of the law of energy distribution in the normal spectrum. Yan. So, nung na-formulate nung na-discover ni Planck yung quanta, in-accept pa siya agad or ang daming nag-argue na, hindi, mali yan.
yan yung ano, hindi ko rin alam. Hindi rin yan na-discuss nung conference eh. Parang ano lang. Feeling ko tinanggap naman siya siguro. Ako din eh, kasi explanation siya ng experiment eh. So pag may experiment talaga, tinatanggap, no? Oo, mukhang Kasi na-consider nakuha niya yung yung distribution eh. experiment eh. Iba-iba ang impact ng experiment. Ayun yung, yeah, totoo naman, yung, hindi pa siya full na, hindi nga siya yung quantum mechanics, kasi siya yung first hints na hindi complete description yung electromagnetic radiation ng Maxwell's equations. Kaya siya yung first hint na pwede mong gawin yung yung magic na equals HF. Design ka ng ganong energy for each photon, tapos ma-explain mo yung experiment. Tapos yun yung nagawa niya nga sa black body radiation. Ang ganda ng exercise na yun, totoo eh. Paborito ko yun nung undergrad. Inuulit-ulit ko yun sa utak ko eh. Nerd! Tapos yun yung di ba? Ginamit ni Einstein sa photoelectric effect. Yung kay Planck. Oo. Maganda yung experiment na yun. Oo nga eh. Nag-experiment ba tayo nun? Oo. May nag-photoelectric. 103, 104? 104, yeah. Yung, kailan na-measure yung Planck's constant? Kasi sa black body finite na yata siya sa black body radiation. Oo nga eh. Alam ko measure yun eh. Pero medyo matagal ata yun eh. Ito, 1916 siya na-measure. Okay, ito basahin ko yung nasa timeline. Noong March 1916, Planck's constant could have been introduced very straightforward as a universal constant, blah blah blah, by verifying the photoelectric equation. Photoelectric ba? So, finite siya sa photoelectric. Tapos yung nag-measure si Robert Millikan. Diba si Millikan din to yung nasa dating yung oil drop na Yung oil drop. Na walang nakakita ng oil. yung ba yung nag-evaporate. Imagination na yung oil drop dun. failure ako dun eh. Pero isipin nyo yun, 1900s na propose yung Planck's constant ni Planck. Tapos 1916 siya na measure. So 16 years. Yeah. May lang siya, something of a value. Pero ang daming theory na ganyan, di ba, na daming pinapose or kahit na mga experiment na na-observe. Tapos it takes minsan 50 to 100 years bago magkaroon ng theoretical formulation. So, ang layo talaga na, ang tagal ng progress that time ng physics, kung tutuusin. Totoo na yan. Kahit yung speed of light, di ba, infinite lang yung dati. Hanggang may nag-measure talaga. May naglagay ng upper bound. May mga tumayo sa bundok. Yung nag-flashlight. Hindi, may tulay na tumayo sa bundok eh. Hindi niya na-measure, malayo. Kasi basta yung sagot ay finite. Yun yung unang point. Na finite yung speed. Pati nga yung di ba? Yung gravitational waves. Nasa 100 years anniversary yun ng, di ba? General relativity. Wala nung 2017 lang na-constrain yung speed ng gravitational waves directly. Grabe. So mula nung taon din, na-predict siya ng 19 mga same time eh. Earlier ng 1920s, di ko alam kung ano yung exact date. Mga 15 yata eh, kasi unang prediction naman ng relativity din yung gravitational waves. Tapos 2017 pa yung direct measurement ng speed niya.
Grabe, tagal, no? Tapos makikita mo nga yung yung dependence niya kasi na-measure mo lang yung speed ng gravitational waves kasi may optical counterpart. So ma-measure mo lang siya kasi relative dun sa speed nung mga optical signals na dumating after nung gravitational wave signal. So may reference ka kung ano yung speed of light, tapos kung kailan dumating naman yung gravitational wave signal mo. So na constrain nila doon. Tapos 'di ba yung syempre lasers yung ginagamit doon, which is quantum. Oo. Oh. Tapos alam ko yung lasers din 'di ba? Yung tama ba yung pagkaintindi ko, si Einstein din yung may malaking contribution doon sa Oo, kasi yung sa theory ng transition. lasers. Oo. Pag transition kasi from one energy level to another is determined by Einstein coefficient. Dami Dami talagang ginawa ni Einstein, no? kung ano-ano yung mga sinusolve niya. Pero yung main figures sa yun yung weird sa kay Einstein. Kasi pag sinabi nating general relativity, 'di ba? Parang si Einstein mismo single tao lang siya. Pero yung sa quantum mechanics kasi, siya sobrang daming taong involved. Parang hindi mo siya ma-attribute sa isang tao lang. Yes. Sa nga, yung gusto ko nga sa quantum mechanics, si Einstein yung villain . Hindi naman. Kasi yung villain sa interpretation, kasi 'di ba sa yung may medyo fast forward to kasi 'di ba dun sa interpretation ng quantum mechanics kung yung probabilistic na si Max Born yung nag-, 'di ba? Tama ba ako si Max Born? Hindi, si Niels Bohr yan, Niels Bohr. Yung nagtulak ng probabilistic na si Born, si Max Born. Si Max Born. Oo. Tapos kaso si Einstein ay hindi niya tanggap yung probabilistic na interpretation . Oo. Diba? Pero yung nasa sikat na argument si naman yun, si Niels Bohr. Yung God does not play dice, parang ganun. Oo. Yun yung sabi ni Einstein. Tapos sabi ni Niels Bohr, stop telling God what to do. Oo. Nakakatawa siguro yun sa conference room . Sana ganda nalagyan natin. Grabe, no? Feeling ko ang chill lang. Ganun lang yung intense yung mga conference dati. Ngayon, iba yung intensity ng mga conference . Do not tell God what to do. Bakit nandito? Pero ata yun nangyari yun sa sa isang Solvay conference ata. Yung sikat? Kasi yung yung Solvay conference yun yung parang conference ng mga leading experts nung quantum mechanics nung time na yun para pag-usapan yung status ng quantum mechanics. Tapos yung sikat na picture yun yung sa pang-5 Solvay conference. Pero hindi ko lang alam kung kailan nangyari yung argument ni Einstein at ni Niels Bohr na ganun. May feeling ako na lahat ng conference, tapos lahat ng conference pictures, ayun yung goal na gustong ma-achieve . Yung Solvay conference picture. Oo. Diba? Yun na yung pick . Halos sipin mo yun, halos lahat ng nag-attend naging Nobel Prize winner. Parang hanggang hindi pa rin naman complete ang formulation ng quantum mechanics. Hindi pa din, di ba? Hindi, yung foundations niya lang yung parang complete nung 1925. Pero ngayon madami pa namang unsolved problem sa quantum mechanics . So ano ba ibig sabihin ng quantum mechanics? The purposes. Balik tayo sa quantum. Di na. Diba yung quantum mechanics? Basta may H-bar, quantum mechanics na yan. Sige, pero seryoso. Yung quantum mechanics, yun yung physics na ginagamit mo para ma-describe yung mga pinaka maliliit na bagay tulad ng
atoms and molecules. Pero actually, ano siya, di ba, yung pinag-usapan natin kanina, black body radiation, tapos photoelectric effect. So, wala pa yung doon, wala pa yung atoms at molecules doon. Oh. So kailangan mo nang i-apply yung concept ng quantized energy doon sa atoms and molecules. So tapos doon na nabuo yung mga Schrödinger equation, tapos matrix mechanics, tapos wave particle duality. Wave particle duality, tapos napunta sa pag-develop ng atomic bomb. Napunta sa pag-develop ng mga laser, mga ganon. Segway mention. Dahil lang sa isang constant, h bar, tapos kung saan-saan na napunta. Iniisip ko yung ngayon bigla yung wave particle duality kasi nabanggit. Yung paano yung nag-experiment ka nun dati, diba? Kasi yung in-expect mo nga yung una yung light ray radiation tapos biglang somehow na-describe mo ng photon sa photoelectric effect at black body. Iniisip ko mas malala yung mga yung sa electrons. Tapos biglang nag-produce ng diffraction pattern. Okay. Di wala isipin mo yung what the hell? May mali ba sa experiment? Kasi yung feeling ko dahil sa experiment dahil kay Max Planck nahanda na yung radiation. Sige, baka pwede sila maging else okay na description kasi yung sino yung may sikat nanalo din Nobel Prize yung dalawang yung nag-diffraction pattern ng electron Hindi lang ako magaling sa pangalan kaso 'di ba nag-experiment kaya wala namang mali sa ginagawa mo in-expect mong particles yung electron. Neutrons din so sinubukan na to sa lahat ng particles Tapos yung kapag yung size ng slit mo nandoon na match na yung de Broglie wavelengths nitong mga particles. When de Broglie wavelength yung ina-associate mo sa na quantum size na ng particles mo, biglang magkaka-diffraction pattern na bakit ka may diffraction pattern? Kasi pang wave yun Maganda din, yung lore din kasi nila dyan, nakakatawa, yung mga na-discover lang nila by chance. Ito, Davison and Thomson. Davison and Thomson, yung demonstrate nila yung electron diffraction. Hindi ko alam kung totoo yung lore na hindi nila sadya makita yun. yung may lore kasi yan na naglalaro lang sila sa lab Tapos na aim nila yung electron gun sa isang random. Di ba kahit sa buhok mo lang ma-fire nga yung buhok mo ma-fire tapos aim na yung biglang nag-diffract. Biglang nag-diffract. may lore na ganun sa dyan. Hindi ko alam kung totoo yun. Kaso ayan, na demonstrate nila yung wave nature ng particle na na part ng mindset dati, no? Nung na-realize silang nag-diffract. Diba? Inisip ko, ano yan? Ano to? Parang isipin mo, nag-billiard ka, no? Tapos biglang yung bola naging wave. Naging ilaw. Kaya yun Yan yung magandang description nga Pero ngayon, di ba, parang feeling ko kapag may ma-observe tayo na kakaiba, ano yan? Noise lang yan. Baka may mali kang setting sa equipment mo. Tunay. Talang dati. Uy, interesting yan Nobel Prize. Nobel Prize. Pero alam ko yung So balik tayo, 'di ba yung sabi ko kanina, in-apply yung Planck's constant doon sa atom. Nangyari siya nung mga matagal-tagal din bago nangyari since sa black body radiation. Mga 1910s ata.
Tapos, nung ina-apply na siya sa atom, doon na nabuo yung bago yung Schrödinger equation, nag-lead siya sa Schrödinger equation, sa matrix mechanics, sa Dirac equation. Niels Bohr ba yung dinidescribe mo? Orbits? Ano yan? Yung orbits yung dinidescribe mo? Oo. Niels Bohr. Si Niels Bohr. So, yun yung paper ni Niels Bohr. Actually, maganda din nga nung doon sa conference, may exhibit din sila. May copies ng notes ni Niels Bohr nung binubuo niya yung idea. So, din-drawing niya yung idea niya kung ano yung itsura ng hydrogen. Tapos may notes siya doon. Nandun sa sa museum. Wow. Grabe. Ang saya magpaka-nerd sa Germany, no? Anong time mo yun? Parang lahat ng mga pangalan na nasa textbook, punta ka ng Germany, nandun sila. Kaya nga eh. Tapos nung nandun ako sa exhibit, kasi si Max Born yung isa sa mga leading na quantum na physicist nung time na yun, di ba? So madami din siyang mga estudyante na naging sikat. So yung mga copies ng diploma nila, nandun din sa museum. Na all. So ayun, tinitingnan ko yung mga diploma, tapos ayun, pinicturean ko yung mga iba na nakilala ko. Grabe. Parang nerd field trip yung ginawa mo. Ganda pa yung last na DGP tawag dyan, di ba? DPG. DPG pala. Deutsche Physikales Gesell something. Yun yung German Physical Society. So isipin niyo, sobrang tanda ng society na yan kasi yung paper ni Max Planck na tungkol doon sa black body radiation, doon niya rin pinublish sa DPG. So sobrang tanda ng ng German Physical Society. Na all. Mas matanda pa ata sa quantum mechanics. Wow. So parang Royal Society. Yung SPP, yung all naman. Nasa SPP. 40 something na. So kung isipin mo yun, 40 something. Parang apo. Tama ba? Hindi pala. Apo sa tuhod. So kung 100 years old ka, tapos may 40 years old, pwede mo nang, tama, pwedeng apo. So ibig sabihin, ganun tayo kabata sa Pilipinas. Kasi anong ginagawa ng Pilipinas at that time na na-formulate na yung quantum mechanics? Revolution. Ano ginagawa natin? Nakikipaglaban sa mga Amerikano. Ibang concern. Di ba mas mahalagang concern naman. Binuo ng Amerikano yung UP. Tama ba? Yung mga panahon na yun. Founding ng UP. 1908. Ginagawa pa lang ang UP. Ginagawa na yung quantum mechanics. Pero din yung developments din ng quantum mechanics nung time na yun, medyo intertwined din siya kasi sa World War I, di ba? Kasi madaming mga physicists na na-enlist din sa war ng mga time na yon. Talaga? Alam ko si Max Born nga ata nag-serve din ata sa war nung time na yon. Pati din si Heisenberg. Tapos hindi ko lang alam kung si Schrödinger. Si Schrödinger kasi nasa Switzerland nung time na yon. Puro sila nasa Oppenheimer. Refer na lang sa Oppenheimer. Di ba? Ay, tapos si Heisenberg yung di ba? Yung lead
Siya yung, Yung siya thesis yung nila. Oppenheimer ng ng Germany. Yung kalaban ni Oppenheimer. Pero isipin mo yun, ay hindi, si Oppenheimer, estudyante ni Born. Tapos si Heisenberg, assistant siya ni Born. Ni Max Born. Si Born pala ang ugat ng lahat eh. Nung mga time na yun. Yung dalawang estudyante mo tapos assistant mo biglang naging leading physicist ng pag-develop ng atomic bomb para sa magkalaban na bansa. Ito ng Naruto Shippuden. Pwede palang pang-anime. Ay, hindi pa pa. Japan ko na anime yan. Jiraiya. Tapos yung mga estudyante niya, mga tagapagdala ng matinding pagbabago. Oh. Si Pain at si Naruto. Na-survive din ang quantum mechanics ang World War II. or siya yung tumapos. O baka dahil nag-World War II, kaya mas lalong nag-grow ang quantum mechanics. Kasi ang dami na-develop, diba? Dahil pino-formulate nila yung atomic bomb. Baka. Madaming progress ng time na yun. Pati yung, kapag, halimbawa naman, nag-check ka lang dun sa mga, yung mga nasa Oppenheimer nga. Pati, ang ganda ng history kasi ng quantum mechanics, totoo, diba? Ang dami magandang kwento. I-highlight ko lang yung yung siguro yung pinakasikat, 'di ba, si Richard Feynman. Nasa Manhattan Project din. Malamang doon yan, madami siyang idea nakuha doon or na-develop nung time. Tapos pag chinek mo yung timeline ng publications niya, kasi yung syempre isang pinakasikat niya, yung inimbento niya yung Feynman diagrams, pati yung development ng QED. Mga 1945 papers yun eh. Ito mo nandun sa time na yun eh. 1940s na papers. Pumunta ba si Feynman sa Germany or hindi? Sa Cambridge siya no? Tama ba? Hindi ko alam eh. Kung pumunta siyang Hindi Germany. Pero ano yun? Diba nagstay lang siya sa US? Kasi after ng Manhattan Project, kinuha siya rin ng diba? Ng US government. Nasa Manhattan Project nga din siya. Na-skip natin si Dirac. Kasi yung naalala ko basta parang kalimutan ko kung sino yung nagsulat. Basta parang may recommendation letter para kay Feynman. Tapos yung description ay si Feynman yung second coming ni Dirac. Pero nakalimutan ko kung sino nagsulat nun eh. So nakalimutan natin si Dirac. Si Dirac naman yung malupit eh. Na-predict niya yung anti-particles eh. Naalala ko kay Dirac ay Dirac Delta. Actually. Siya din yung gumamit niyan eh. Siya din yung may kagagawan. Mga nagpahirap sa buhay natin, no? Tapos siya nung time na yun, kasi siya hindi siya magandang mathematical object. I mean, hindi siya rigorous, yung Dirac Delta. So, bumuo pa mismo ng isang math para maging mathematically rigorous yung Dirac Delta. So, yung tawag doon, distribution theory. So, hindi ko lang alam yung buong timeline, pero ayun, yung development ng quantum mechanics tied din sa sa mga mathematical developments. Mag-highlight ako ng isang paborito kong side ng quantum mechanics, yung madaming equivalent na description. Gaya nung ginagawa siya ni diba, ni Heisenberg, matrix formulation siya. Tapos yung ngayon kasi mas canonical yung wave formulation na galing naman kay Schrödinger. So may ganyang sides na pwede mo siya i-formulate using matrices, pwede mo siyang
pwede kang gumamit ng wave equation din. Tapos yung in terms sa pag-interpret nga din, may tinatawag na 'di ba, Schrödinger, Heisenberg at Dirac pictures na equivalent lang siya. Isa lang yung dinidescribe nila. Kasi may mas convenient, depende sa kung ano yung tinatry mo i-describe na nagugusto ko lang i-highlight na tuwang aspects dati ng quantum mechanics. Ito ba yung may bracket? Oo. Yung brackets, si Dirac din yata ang nag-invento. Alam pa Dirac siya, di ba? Oo, si Dirac nag-invento nun. Binasa ko yung libro niyan may original ako nung yung libro niya ng quantum mechanics. Isa sa mga paborito ko din. Grabe. Ako yung siguro ako yung pinahirapan niya. Mukhang kayo yung nag-enjoy eh. Actually, medyo na-enjoy ko siya. Oh my God. Nalilito ako dati dyan. Kasi, di ba may times na may certain problems mawa sa prop set na pag sinolve mo, naka-integral notation ka. Tapos may times na naka-bracket ka. Tapos minsan naka-matrix ka. Paano malalaman kung alin dito yung gagamitin mo? Bracket ata yung pinaka-unified na eh. Kasi di ba parang, halimbawa yung isang ket state mo, pwede mo siya i-describe as integral notation. Tapos yun. Yung yung bracket notation, siya eh. Pwede mo siyang gawing abstract. Naku, narinig ko si Sir Galapon. Yung maganda sa kanya. Kaya nga di ba, pag may makita kang mga discussion, for example, tungkol sa Schrödinger's cat, tapos yung video ay para sa general audience, ginagamit din nila yung bracket notation, tapos sa loob ng cat, alive or dead. Kasi yun yung beauty ng notation, pwede mo siyang i-extend sa mga abstract na idea, hindi yung mathematical na expressions. Totoo yan. Pero interesting din kasi yung history nung pag-develop mismo ng rigorous na mathematical framework ng quantum mechanics. Kasi, di ba, famous din si David Hilbert. Si David Hilbert, malaking contender din siya ni Einstein doon, di ba, sa field equations. Tapos si David Hilbert, siya din yung nasa quantum mechanics, Hilbert space. So, nung time na yon, nasa Göttingen din kasi siya. Tapos, may mga assistant siya na mga physicist din kasi gusto niyang ma-update sa current developments ng quantum mechanics. So, parang every week may assistant na pupunta sa kanya para lang balitaan siya kung ano yung mga nangyari sa physics. Kaya malaki din yung malaki din yung naging effect ni David Hilbert sa quantum mechanics. Tapos nung time na yon, natutunan ko lang, siya yung parang director ata ng isang institute. Tapos parang binigyan ng pondo yung institute para ma-solve yung isang millennium problem. Tapos, yung hindi pwedeng galawin yung prize money na yon. Pero every year, kumikita yun ng interest. Yung interest na yon, yung ginamit ni Hilbert para mag-hire ng mga professor sa physics. So, kasama ata doon sina or mga assistant sa physics. So, kasama doon sina Heisenberg, sina Born, sina Pascual Jordan. So, isa din siya sa mga nag-develop ng culture ng physics mismo ng mga panahon na yan. Isipin mo kung nawala yung funding bigla, no? Kung paano nagbago yung history. Oo. Pero feeling ko din naman siya eh. For example, kung wala yung mga taong yun, ma-discover naman siya eventually. Magiging iba lang yung mga key players. Pinupunto ko lang sa funding eh. Sana oil
Baka iba yung postdoc system siguro, no? Hindi tayo siguro contract lang. 2 year. Ay, hindi, alam mo, may mga historians of physics na nandun. Tapos sinasabi nila, parang pwede mong ma-describe si Heisenberg as isa sa mga first ever postdoc. Yung kultura ng postdoc, parang nagsimula kay Heisenberg. Siya pala may kagagawan. So alam pala kasi yung yung pera ni Heisenberg, yun nanggaling yun sa sa kinikwento kong funding, yung interest funding. Yung interest din. So kung ano pala yung paghihirap natin na pagdaanan din ni Heisenberg. Buti naman. Nagsimula ng Tapos may imposter syndrome din si Heisenberg nung mga Ay, panahon. buti naman. Buti naman. Ano pa yung imposter niya? Siya na nga nag-establish. Yun nga eh. Simula ng imposter syndrome. Kanino? May may isa siyang letter. Sinulat niya, yung letter naka-address kay Pauli. So para sa viewers natin, siguro narinig niyo yung Pauli exclusion principle, di ba? Yung electrons, yung hindi pwedeng. Dapat up, down. Basta nung estudyante kasi siya, parang magkasabayan sila ni Pauli. So nung nasa Göttingen si Heisenberg, may sinulat siya kay Pauli na parang yung rough translation or yung mga naaalala ko. After ilang days, in a few days, aalis na siya ng Göttingen, tapos gusto na niyang sunugin yung lahat ng ginawa niya. Or depende, hindi pa niya sure, pero pagdating ng araw na mismo kung kailan siya alis, doon niya na lang malalaman. Kung hindi niya susunugin, iiwan niya na lang, tapos baka may ibang mga mas matalino daw na may magagawa sa trabaho niya. So imposter syndrome yun. So founders ng quantum mechanics may experience yung imposter syndrome. Founder ka na, tapos ganun pa yun na-experience mo. Nakaka-validate Si Heisenberg kayo, hindi ka nga lang founder. Si Heisenberg ka. Ikaw yung pundasyon ng ng isang bagong field, tapos imposter syndrome. Epit. Walang pinapaligtas yung imposter syndrome. Okay pa pala tayo. Oo nga. Pwede pa, kaya pa. Kaya pa, laban lang. Okay din. Ako, interesting din yan ayun yung reach kasi sa sa quantum talaga yung ang diverse ng niya, ang dami kasing taong involved. Oo. Classical kasi si Newton lang actually. Yun nga yung sinasabi din ng mga historians of physics na nandun sa Göttingen. Mahirap gumawa ng malinis na timeline para sa quantum mechanics kasi ang daming taong involved. Tapos parang interconnected lahat, tapos may mga Magba-branch out pa yan kasi 'di ba mag-shift pa mag-shift pa sa US yung power naman. Tapos nandiyan na si Feynman, alam mo gagawa ng sarili niyang path integral interpretation. Alam mo tapos na sa tapos ka na sa Schrödinger, pati Heisenberg pictures, diyan na tayo sa path integral interpretation. Magkaka-many worlds interpretation pa Tapos kasi 'di ba ang daming umalis ng Germany dahil din sa war kaya So ang lawak talaga. Kahit nga mismo yung spread mismo ng quantum mechanics, kung paano siya naging prominent mismo sa buong mundo, ang hirap ang hirap siyang gawan ng parang timeline. Yung sa museum may sila picture ng basta madaming important na mga tao, tapos tinrace nila yung kung saan lumipat, mga flights kung saan sila nabuhay after. Umalis ba lahat? Umalis lahat. Wala daw future sa Germany. Pero hindi ko alam, nakalimutan ko na kung sino-sino yung mga nandun. Pero yung central, talaga, paano ba ang tamang term? Kung saan yung naging bahay ng quantum mechanics is mostly Germany and US. Germany talaga. German. Pero ewan ko, nasa Göttingen kasi ako, so feeling ko medyo may pagka-bias din sila kung sino yung mga nandun. Kasi si Schrödinger kasi nung time na yun, nasa Zurich, sa Switzerland.
Tapos si Niels Bohr naman, nasa Copenhagen naman siya. So parang nung mga time na yun siguro, Göttingen, Copenhagen, tsaka Zurich. Tapos syempre pumasok yung US, Cambridge. Yun yung mga ano. Si Dirac nasaan? Nasa bahay niya. Nasa Göttingen din ata siya eh. Oh, sa bahay. Alam ko may bahay siya dun eh. Kung tama pag-aalala ko. Naman. Grabe. Tapos yung nakakatawa pa rin, balik tayo kay David Hilbert, yung parang pinag-uusapan ng mga historians, nandun lang daw siya sa garden, yung nag-gardening. Tapos kung ikaw bilang physicist, example si Minkowski ata, parang minsan titingin lang siya sa bintana, titingnan niya lang daw si Hilbert na nag-gardening pag nasa stuck siya sa sinusolve niya. Titingnan mo lang yung iba na nag-gardening. Kailangan ko ng Hilbert space sa aking garden. Ano mga hobbies yan? Ano to? Ano nangyayari dito? Nag-garden lang. Siguro yun yung kulang sa atin. Dapat may garden tayo para Oh. Eventually, may maisip tayo sa physics. Muni garden, ganyan. Kailangan ng hobbies. Panlaban sa yan? Imposter syndrome. At sa burnout. Yep. Kailangan ng hobbies. Nagbubuo ka naman ng Gundam, di ba? Sa ngayon, hindi. Kasi wala yung mga gamit ko. Nasa Pinas. Pero bumibili lang ako. Dadalhin ko lang sa Pinas tapos doon ko na ayusin. Ngayon, bumili ako ng camera. Magpo-photography, Yes. Subukan ko. Picture ang mga sementeryo. Ay, may picture ako ng grave ni Max Born. Yun lang yung nahanap ko. Kasi hirap hanapin nung iba eh. Pero hindi siya selfie. Dapat nag-selfie ako eh. Balik na lang ako dun. Lagyan mo ng QR code yung picture, papunta dun sa GCash natin. Kumita naman yung podcast natin, no? Baka makita nila yung picture. I think yun lang, no? Feeling ko madami naman tayong napag-usapan pero more on historical na perspective. Pero so kung may mga libro naman eh. Pati madami ng resources. Yung yung mga yung Feynman Lectures on Physics. Paborito ko kasi talaga tong mga to eh. Dati. Libre na to lahat eh. Tapos yung na online na lang yan. Yung lahat libre na yan. Tapos yung volume 3 ng Feynman Lectures on Physics ay sobrang wild na quantum mechanics kung yung sino yung mga nakikinig dyan na gusto maging wild kasi iba talaga mag-discuss si Feynman eh. Talagang hindi siya yung makikita mo sa standard textbooks eh. Yung alam mo yung quantum mechanics siya, ang pure experiment ang point of view, ammonia, so try to describe yung spectrum ng atoms directly, yun ganun ang simula. Then yung Schrödinger equation, dulo lang dadating sa Feynman Lectures, alam mo yun. Kasi yung textbooks, mag-solve ka ng Schrödinger equation, dulo niya lang papakita yun. So, yun lang. So, kung nagustuhan niyo yung episode, huwag niyong kalimutan mag-like, share, at subscribe. At see you sa next episode.